Kaya magkwentuhan tayo. Naiinis na talaga yung mga katrabaho ko sa kanya. Sabi nila, baka daw it's time daw talaga na maigi naman daw. Siguro daw maigi na rin kung hindi makabalik sa trabaho yung isa naming katrabaho. Kasi nga hindi siya makabalik kasi bawal na siyang pumasok. Bawal na siyang pumasok dito sa aming, anong tawag dito? Sa loob ng base. Dahil, ewan, may malaking nangyari sa kanya, may malaking issue na nangyari sa kanya. Basta naharang siya sa gate, hindi siya makapasok dahil may nag-flag daw ng kanyang ID. Hindi ko alam kung sino at hindi ko rin alam kung bakit. Or meron ako naririnig pero hindi ko sure kung yun na nga ba yun. Well, ang masasabi ko ay kasalanan na niya yun. Dahil yun sa mga wrong choices niya sa buhay. Ito na nga, nag-uusap kami no katrabaho ko na puti din kagabi. Sabi niya, maigi na rin na hindi siya bumalik dito sa trabaho dahil ako'y pagod na talaga na maghatid sundo sa kanya. Biruin mo, hindi ko talaga siya maintindihan. 57 years old na yun ha. Sabi niya ganun. May dalawang trabaho. Nagtatrabaho siya sa salon at nagtatrabaho siya dito sa amin nga. Sabi niya, kung tutuusin, kayang-kaya niyang mabuhay. Sobra-sobra pa yung kinikita niya sa kanya dahil solo lang naman siya. Tapos wala pa siyang mga anak. Pero bakit hindi niya pa rin magawang dalhin ang sarili niya? Sabi niya gano'n. So, parang siya na yung punong-puno na siya ng ano yun, ang tawag doon, yung bigat sa dibdib niya. Kaya hindi ko rin siya masisisi. Kasi hindi ko lang sa kanya naririnig yun, pati na rin sa mga katrabaho ko na yun din ang reklamo sa kanya. See? Ito yung sinasabi ko talaga na huwag tayong maging pahirap sa ibang tao. You know? Dahil, ang tawag dito, may mga dinadala din sila sa mga buhay nila. Huwag tayong maging asa sa ibang tao kasi kagaya mo may dinadala din sila sa buhay nila. Kagaya mo ay nagsusumikap din sila sa buhay nila. Nagsusumikap, pumasok sa trabaho araw-araw para lang mabigyan ng sarili nila ng magandang buhay, ng maayos sa pamumuhay para lang mabayaran yung kanilang mga bills, yung alam mo yun, apartment, yung tubig, kuryente, pagkain pa nila, pamasahe or gas para sa sakyan nila, ano pa, at marami pang ibang bagay. Pero bakit ang pinagtataka nila dito nga sa babaeng ito ay bakit hindi magawa yun? Bakit hindi magawang mag-provide ng sariling bahay? Bakit hindi magawang mag-provide na kahit apartment man lamang? Kasi marami ka namang makukuhang apartment dito na mura lang ang upa. Tapos, sabi na, bakit hindi rin makakuha ng sariling kotse man lamang? Marami namang second hand yan na kotse na pwede mong makuha. Para kung sakaling ayaw mong umupa ng sarili mong bahay or hindi mo pa kaya umupa ng sarili mong apartment, pwede kang tumira sa kotse mo para hindi ka nangaabala ng ibang tao. Kasi, biruin mo, okay lang na ihatid sundo mo yung tao dahil nakikita mo na nagsusumikap siya sa buhay, dahil nakikita mo na ganito ganyan, may ginagawa naman pala siya para ayusin yung buhay niya. Pero 20 years in the making. Oh my God, siguro naman in that 20 years nakatayo ka na. Siguro naman in that 20 years meron ka na kahit paanong ipon, meron ka na kahit paanong pera, meron ka na kahit paanong kaya mo na umupa ng sarili mong apartment, meron ka na kahit paano kotse. 20 years. Biruin mo yun, hindi siya 1 year lang or 2 years or few months. May intindihan mo yun kung few months lang or few years. May intindihan mo yun. Tapos makikita mo na may ginagawa siya talaga. Maiintindihan mo yun. Pero kung wala siyang ginagawa, talagang maiinis ka. So, ito na nga. Hindi naman maintindihan kung anong ginagawa niya sa pera niya. Pero ito ang nakita namin na kung ano yung ginagawa niya sa pera niya. At kung saan napupunta yung kinikita niya kaya walang mangyari sa buhay niya. Una, sa sugal niya, nagsusugal pala ito. Yes. So, ang sugal talaga ay hindi maganda sa tao. Lalo na kapag, basta sugal period, di maganda yan. Lalo na kung hindi mo kayang i-handle ang iyong sugal. Okay lang na magkaroon ka ng bisyo, pero, make sure na kaya mo yun in your own expense. You know? Hindi ka nang aabala ng ibang tao. Yun, nandun ka sa point na kahit ikaw ay may bisyo, kaya mo pa rin dalhin lahat. Kaya mong dalhin yung sarili mong buhay, kaya mong dalhin yung mga kagastusan mo, hindi ka nang aabala ng ibang tao, hindi nadadamay ibang mga tao dahil sa wrong choices mo. Okay lang yan, okay lang na magbisyo ka.
Kasi may nakita naman ako, may kilala naman ako na may bisyo din siya, nagsusugal din siya, pero manageable. Nagsisigarilyo pa siya, dalawang bisyo niya ha, sigarilyo at sugal, pero manageable, kagaya nga ng sabi ko. Hindi yung lahat ng pera niya ay napupunta lang dun sa sugal. Marunong siyang mag-manage. And ngayon, na matanda na nga siya, retirado na, kinuwenta-kwenta niya yung kung magkano na kukonsume niya sa sigarilyo, kaya medyo kinat off na rin niya yun. Yung sugal naman, medyo hindi na rin siya nagsusugal ngayon, kasi sabi niya, isang malaki ding gastos ang pagsusugal kasi magkano din ang nakukonsume ko, 300 kada punta namin. So, magkano din yun in 1 year. Kaya tinigil na niya, hindi na siya ngayon nagsusugal. Yun. At least yun, manageable yung ganun. Mayroon pa rin disiplina. Pero ito wala nga. Tapos, isa pa, saan napupunta yung isa pang kinikita niya? Sa travel, sa pagkain. Maintindihan ko yung pagkain. Yung pagkain, hindi natin pwedeng alisin sa buhay yan eh. Kasi, kakain tayo, kailangan natin kumain. Pero yung travel, pwede rin naman. Pwede mo ring tanggalin sa buhay mo yung travel. Pero, kailangan, ay kagaya nga na sabi ko, may disiplina ka. Kung gusto mong magbakasyon, pwede pa rin. Okay? Pero, i-make sure mo na meron kang pera. At i-make sure mo na meron ka pa rin sarili mong apartment, meron ka pa rin sariling sasakyan, walang madadamay na ibang tao. Hindi yung pag wala ka na is kautangan mo na kung kani-kanino, and then kahagilapan mo na sa mga katrabaho mo para lang ihatid ka sa kung saan nasaan ka mang lupalop ng lugar dito. Yun, napaka hindi maganda nun. Kasi mangyayari, iwasan ka ng mga tao kapag alam nila na gano'n ang ginagawa mo. Yun, hindi maganda yung ganong bagay. Hindi maganda yung nangaabala tayo ng ibang tao dahil lamang sa hindi natin mahandle yung sarili nating buhay. You know, lahat tayo, kagaya nga ng sinasabi ko, ako, nagsusumikap din ako araw-araw. Lahat naman kami dito, mga katrabaho ko. Marami ako mga katrabaho dito na single, they're living their life, you know, umuwi pa sila ng apartment nila, maliit lang na apartment. Tapos, you know, at least hindi sila nangaabala, may sarili silang sasakyan, may sarili silang apartment nga. And hindi sila nangaabala na magpahatid sundo sa mga katrabaho. Yun. Kapag siya ay walang masakyan. Ganun. So, ganun dapat. Kasi talagang iiwasan ka talaga ng mga tao. Iniiwasan na siya ng mga katao ngayon, and then kinausap na, sinabihan na rin siya na ayoko tang ihatid, sabi niyang ganun. Kasi minsan nagpapahatid na naman, nagpapasundo. Sabi na talaga nung babaeng puti. Ayoko, may gagawin ako, hindi kita maihatid, sabi niya ganun. Kaya sabi niya, kapag yan ay maghahatid sa'yo, gumawa ka na ng dahilan para hindi siya makasakay sa'yo. Kasi kapag once pinagbigyan mo siya, hindi ka na niyan titigilan. 20 years later, makikisakay pa rin yan sa iyo. Ganun ang nangyari sa amin, hanggang sa napagod na kami, dahil sobra na. And ngayon, na parang hindi na siya makakabalik, maigi na rin na hindi na siya makabalik, sabing ganun. So yun, kaya hindi po maganda na tayo ay magiging asa sa ibang tao. You know, okay lang paminsan, sabi ko nga, okay lang na tumulong tayo, lalo nakikita natin na yung tao ay nagsusumikap sa buhay para mabago ang kanyang buhay. Pero kung hindi natin tinutulungan yung taong yun na matuto sa kanyang sariling buhay, na matutong umako ng sariling responsibilidad. Sa halip, lalo lang natin itong tinutulungan na maging walang kapasidad na buhay ng sarili. Yun ang resulta. So, yun lang po. Papasok na ako. Bye!